And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na nga mga kabatid, President Bongbong Marcos. Nako mga kababayan, may buwelta po no dito sa mga retired na mga general mga kabatid na di umano kinakalaban or kinukontra mga kababayan itong ginagawang pagtatanggol no ni President Bongbong Marcos mga kabatid dito sa ating teritoryo no na pilit pong inaangkin ng bansang China. And ito mga retired general na ito mga kababayan mga pro-China po ito. Ito po yung tumatanggap ng buwan ng pensyon nila mga kabatid galing po no sa AFP na kung saan mga kababayan kinain na rin po ng impluwensya ng bansang China. At sana po mga kabatid, sana lang imbestigahan din yung mga bank account ito dahil malay nyo mga kababayan, sumasahod din ito ngayon ng milyon-milyon galing sa bansang China. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaksyon. Sa Mid-Year Command Conference ng Armed Forces of the Philippines, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas nang hindi nagsisimula ng kaguluhan. Naanawagan naman ang AFP sa mga dati nilang miyembro na maging maingat sa mga inilalabas na pahayag kaugnay sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kabatid, tama naman itong sinasabi dito ni President BBM. No? Hanggat maaari, ayaw natin ng digmaan. No? At hindi mangyayari mga kababayan na ang Pilipinas ay gagamit po ng dahas para maproteksyonan ang ating teritoryo. Pero mga kabatid, ibang usapan na po pag tayo na ang ginamitan ng dahas ng bansang China. Which is hindi pa po yan nangyayari mga kabatid dahil naduduwag po ang bansang China. Tuloy! Ulat ni Patrick De Jesus. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa 2025 Mid-Year Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Okay. Dumalo rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung saan natalakay kasama ang iba pang opisyal ang mga nagpapatuloy na operasyon at tagumpay ng hukbong sandatahan. Okay. Binigyang diin din ng Commander-in-Chief ang kanyang polisiya na protektahan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas sa paraang hindi nag-uudyok ng gulo. Di ba mga kabatid, maganda ang tawag dito, ang hangarin ng ating presidente. Hanggat maaari, no, proteksyonan nyo. Kumbaga parang ganito yung utos si PBBM sa AFP no? Hanggat maaari, proteksyonan nyo ang ating teritoryo na hindi kayo gagamit ng dahas. Dahil wala naman sa atin no? Wala naman sa dugo natin na tayo yung nag-aamok ng digmaan. Tayo, no, ang tawag dito, tayo yung laging sinasakop at tayo yung gustong lupigin lagi ng ibang mga bansa. That's why nagkakaroon ng digmaan dahil hindi po tayo marunong no na isuko yung ating teritoryo ng basta-basta na lamang. 'Di ba? Yun mga kababayan Tama naman yung sinasabi ni President BBM. Pero mga kabatid, hindi nangangahulugan na naduduwag po ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Ibang usapan na kasi mga kababayan pag tinutukan na po tayo ng armas nitong bansang China. Hindi natin gusto ng digmaan mga kabatid. Pero anong gagawin natin no kung hindi na tayo bibigyan ng iba pang choice ng bansang China? 'Di ba? Kung nandyan na tayo mga kababayan sa part na yan, mangyari na mga kabatid ang dapat mangyari. Alangan naman, tutunganga pa rin tayo, no? Kahit nakatutok na sa atin yung kanilang mga armas. Di ba? Ito mga kabatid, tandaan nyo, ang China mga kababayan, naduduwag po yan sa bansang Pilipinas. Bakit kamo? Kung porsigido sila mga kabatid at talagang matapang sila, noon pa yan mga kababayan, dapat nagpaputok na po sila ng kanilang mga armas laban sa ating mga tropa dyan sa may West Philippine Sea. Ang tanong,
Bakit hindi ginagawa ng China yan? Di ba? Bakit hindi nila ginagawa, mga kapatid? Makapangyarihang bansa sila. Di ba? Nasa kanila lahat. In fact, mga kababayan, sila ang may pinakamalaking naval base sa buong mundo. Pero mga kapatid, ang tanong, bakit ang China hindi magawang gamitin itong kanilang mga armas sa ating mga kasundaluhan? Di ba? Dahil mga kababayan, takot po ang bansang China. Takot sila, mga kapatid. Hanggang water cannon lang at pangbabangga sa ating mga barko, yung kaya nilang gawin. Alam kasi ng China, mga kababayan, na kapag gumamit siya ng dahas sa bansang Pilipinas, maraming mga bansa ang kanyang makakalaban. Tandaan nyo, mga kapatid, hindi lang nag-iisa ang Pilipinas na kung saan, mga kababayan, inalipusta po nitong bansang China. Marami siyang inaagawan ng teritoryo. Nandyan yung Malaysia, nandyan yung Vietnam, nandyan yung Indonesia, nandyan yung Japan, mga kapatid. O ngayon, pag kinana niya ang Pilipinas, abay, katapusan na po ng bansang China. Yan ang nakikita ng China, Yan ang nakikita ng China, mga kababayan, kung bakit hindi niya magawa-gawang gamitin itong kanilang mga armas laban sa atin. Kasi, mga kapatid, talagang puputaktihin itong kanilang bansa pag sinubukan nilang gumamit ng dahas sa ating mga tropa dyan sa may West Philippine Sea. Ito palang Japan, mga kababayan, gigil na yan sa bansang China, mga kapatid. Kumbaga, ganito na lang kaikli yung pasensya niyan, mga kababayan. Isang mali lang ng China, mga kapatid, mauuwi talaga yan sa digmaan. Diba? Masyado kasi silang abusado, mga kababayan. Pero, mga kapatid, duwag po ang bansang China. Tuloy. Soberanya ng Pilipinas sa paraang hindi nag-uudyok ng gulo. If I may paraphrase the Commander-in-Chief in the command conference this morning, when he mentioned, and I state, we have no desire to attack anyone. On the other hand, your armed forces has every desire to ensure the integrity of the national territory. We have every desire to protect our sovereignty and our sovereign rights. Kasi mga kapatid, sino ba ang bansang Pilipinas na basa-basa na lang mag-aamok ng digmaan dyan? Diba? Aminado tayo, mga kababayan. Alam natin na walang kakayanan ng ating bansa na makipagdigmaan tulad dito sa bansang China, mga kapatid. Kaya hindi natin gagawin yan. Na kung saan, mga kababayan, tayo po ang magsisimula ng isang gulo. Pero gaya na sabi ko sa inyo, ibang usapan na po yan, mga kapatid, pag tayo na po ang ginulo nila. Maging si DND Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan, sinabi din po yan. Diba? China left us no choice. So anong gagawin nyo? Tutunganga na lang ba tayo? Diba? Wala na tayong ibang choice eh. Kaya kailangan na natin gumalaw, mga kapatid. Pero hindi tayo mag-aamok ng digmaan dito sa bansang China. Napakaliit ng ating bansa, mga kababayan. Napakaliit po ng ating bansa. Ang ginagawa lamang natin, mga kapatid, tinitindigan lang natin kung ano yung sa atin. Kung saan pinagpipilitan ng China na agawin yung ating teritoryo. Hindi kasi nila nire-recognize, mga kababayan, or hindi nila nire-respeto ang ating bansa. Kaya, mga kapatid, ginagawa nila itong mga bagay na ito dahil para sa kanila, mga kababayan, malaking bansa sila. At wala tayong karapatan na pumalag sa anumang gusto nila. Unfortunately, mga kababayan, para sa bansang China, yung ating presidente nga ngayon, mga kapatid, ay hindi po yan hahayaan itong mga ginagawang pang-aabuso ng China sa ating mga teritoryo. Hindi tayo mag-aamok ng gulo. Pero pag tayo ay ginulo, mga kababayan, mangyari na, mga kapatid, kung ano man yung dapat mangyari. Ganun lang po yun. Tuloy. Kaugnay nito, bumuelta ang AFP sa mga nagsasabing ginagawa lamang na launching pad ang Pilipinas at isang pyesa sa idwaan ng mga higanteng bansa kung sa... Alam na natin kung sino yung mga nagpapakalat ng mga ganyang naratibo, mga kababayan. Diba? Alam na natin. Propaganda ang tawag dyan, mga kapatid. Para takutin ang ating mga kababayan.
para i-mislead mga kapatid ang mga Pilipino. 'Di ba? Yun. Kung tutuusin mga kababayan, kung walang issue ang Pilipinas at China ngayon, tapos ganito yung ginagawa natin na kung saan parang agresibo tayo sa pagdepensa sa ating teritoryo, posibleng tama sila. Mga kapatid, posibleng tama yung mga sinasabi nila na parang ginagamit tayo ng Amerika dahil labas-pasok yung Amerika dito sa atin 'Di ba? Kanya nga lang mga kababayan, hindi naman 'yan, Hindi naman 'yan ang dahilan kung bakit nandito ang Amerika. Kaya labas-pasok ang Amerika sa Pilipinas mga kapatid dahil tinuturuan kasi nila tayo sa mga modernong estilo ng pagdepensa sa ating mga teritoryo. Mga modernong tawag dito taktika sa pakikidigma kung sakali mang may mangyaring digmaan. Lahat 'yan mga kababayan, parang training lang po 'yan mga kapatid. Syempre mga kababayan, kailangan natin 'yan Kailangan natin 'yan mga kapatid para makasabay tayo, sa mga makabagong taktika ng pakikidigma at pagdepensa sa ating teritoryo. 'Yun po yung purpose niyan. At the same time mga kababayan, kaalyado natin ang bansang Amerika. 'Di ba? Ang China nga mga kapatid nakikipag-collaborate nga siya sa kaalyado din niyang bansa Anong bansa 'yon? Itong Korea, North Korea at North Korea at Russia. 'Di ba? Minsan nga nagpapahiram pa sila ng kanilang mga kagamitan sa bansang Russia Ayun mga kababayan nasa gitna pa ng digmaan itong Russia ngayon. Pero mga kapatid, itong China at itong China at South Korea, nagpapadala po ng kanilang sundalo doon sa bansang Russia at nagpapahiram din ng kanilang mga gamit. Anong tawag nyo dyan mga kapatid? 'Di ba? Anong tawag nyo sa mga ginagawang yan ng bansang China? Tapos ngayon ang Pilipinas, kini-question ng China kung bakit palaging nandito itong bansang Amerika. Mas worst nga yung ginagawa nila dahil nagsusustain nagsusupply sila ng mga pangangailangan ng Russia sa kagamitan na para sa digmaan. Yun yung ginagawa nila Nasa gera ngayon ang Russia mga kababayan, and yet itong China at North Korea mga kapatid nangingialam sa pamamagitan ng pagpapadala nila ng kanilang mga kagamitang pandigma at kanilang mga sundalo doon sa Russia. Ang Pilipinas ba nasa gera mga kapatid? Wala tayo sa gera. 'Di ba? Ang ginagawa ng Amerika ngayon dito sa loob ng ating bansa, tinutulungan po tayo na mag-upgrade itong ating sandatahang lakas. Yun po ang purpose niyan mga kababayan. Hindi kasi tayo naghahangad ng gera. Kailangan lang natin maging handa mga kapatid. Dahil kung sakali man dumating ang araw ng digmaan mga kababayan, dahil nakikita naman natin ngayon, sunod-sunod na po yung digmaan mga kapatid. Kailangan nating maging handa at preparado mga kapatid sa anumang pwedeng mangyari pagdating ng araw. Iba pa rin yung handa tayo mga kababayan kumpara sa walang alam yung ating sandatahang lakas. Napakalaking benepisyo nito mga kapatid sa ating mga kasundaluhan. Itong ginagawa ngayon ng Amerika na kung saan tinutulungan tayo. 'Di ba? Malaking benepisyo 'yan. Mali po yung naratibo ng mga DDS mga kapatid na di umano ginagamit tayo as pawn ng bansang Amerika mga kapatid towards China. 'Di ba? Mali 'yun mga kababayan, walang ganun. Kanya nga lang itong mga DDS mga kapatid, gusto nila lasunin ang utak ng mga Pilipino. Kasi gusto nilang pumabor dito sa bansang China. Na kung saan mga kababayan, napakalaki na po ng damage na ginawa ng bansang China mga kapatid dito mismo sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Halos malulong na sa sugal ang ating mga kababayan. Nandyan pa mga kapatid itong mga tuli-tulinada, mga illegal na droga na pumapasok dito sa ating bansa. Yung iba nga pinapalutang na lang dyan sa may West Philippine Sea. Yan ang gusto mga kababayan nitong mga DDS. Pabor sila dyan mga kapatid. Pabor na pabor sila sa ganyang ginagawa ng bansang China. That's why mga kababayan, sinisiraan nila ang presensya ng bansang Amerika. Ganun lang po yun. Tuloy! Kaugnay nito, bumuelta ang AFP sa mga nagsasabing ginagawa lamang na launching pad ang Pilipinas at isang pyesa sa idwaan ng mga higanteng bansa kung saan ang mga ganitong pahayag ay nanggaling pa sa ilang retiradong general ng militar.
Alam niyo mga kapatid, maling-mali talaga no. Kung blind, alam mo kung halimbawa pag ang isang Pilipino walang kaalam-alam sa nangyayari ngayon sa ginagawa ng China sa ating teritoryo, talagang maniniwala sila, no? Kaya kailangan natin i-educate mga kababayan, yung ating mga kababayan din na walang alam mga kapatid. Kasi mga kababayan, kaya nandito ang Amerika, kaya may mga ganyan tayo mga drills na ginagawa ngayon kasama ang Amerika mga kapatid. Dahil po mga kababayan, para po yan sa ating pagdepensa sa ating teritoryo na inaagaw ng China. 'Di ba? Yun po yun mga kapatid, merong teritoryo ang Pilipinas na dinidipinsahan kasi. Kailangan talaga nating i-upgrade itong ating sandatahang lakas. Nang sa ganon, worst comes to worst mga kababayan, makasabay po tayo sa kahit anong hamong digmaan itong bansang China. 'Di ba? Yun ang purpose niyan mga kapatid. Meron tayong teritoryo na dinidepensahan at tinutulungan tayo ngayon ng bansang Amerika. Hindi tayo ginagamit as pawn mga kababayan ng Amerika towards China. Merong teritoryo ang Pilipinas na ninanakaw ng bansang China. Kaya ngayon mga kapatid, puspusan po itong mga trainings, mga sunod-sunod na trainings ng ating sandatahang lakas. Kailangan kasi natin yung mga kababayan para makasabay tayo sa mga makabagong estratehiya na ginagamit ng ibang mga bansa pagdating sa mga ganitong sitwasyon mga kapatid. Tuloy. On being turned into another Ukraine, these statements are defeatist and alarmist. Alam niyo kung sino nagsabi niyan? Hindi pinangalanan dito Pero mga kapatid, sino ba? Yung mga retiradong mga generals na yun na laging nagsasabi niyan. Di ba? Di ba itong si Macanas lang mga kababayan at si Dado? Yung dalawang lintik na yan mga kapatid yung dalawang lintik na yan na dating dating member ng AFP ang nagpapakalat itong mga disinformation na ganito. Sila lang yung kilala ko mga kababayan na mahilig magpakalat nitong mga ganitong mga fake news. Biruin nyo, pinapasahod sila ng gobyerno, may pension sila buwan-buwan mga kapatid, and yet yung loyalty nila nasa bansang China. Pabor sila mga kababayan sa ginagawa ng China na inaagaw yung ating mga teritoryo. Yan dalawang lintik na yan mga kapatid, wala namang alam yan. Kaya nga siguro buhay pa yan magpahanggang ngayon mga kababayan dahil yung kanilang loyalty ibinibigay nila sa mga kalaban. Syempre gano'n naman talaga mga kapatid, di ba? Para mabuhay ka, talikuran mo ang iyong tawag dito, ang iyong bansa. Talikuran mo ang iyong kinabibilangang departamento. Para mabuhay ka lang, para makasurvive ka. Kaya buhay pa yung mga lintik na yan. Kasi mga kapatid, kung matapang yan, kung totoong matapang yan, matagal na sigurong naging kwento na yan noon pa. Pero dahil duwag yung lintik na yan mga babae, itong dalawang hukluban na matanda na ito, na tawag ito, nagpapagamit sa China, dahil duwag sila, kaya buhay pa sila ngayon. Pero nagtatago mga kapatid. Lalo na itong si Macanas, may kinakaharap na kaso yan. Naduduwag si tanga. Tanda-tanda na wala pa rin pinagkatandaan. Di ba? Yung mga kababayan, dapat paimbestigahan din yan ng ating gobyerno. Baka kasi mga kapatid, tumatanggap na yan ng milyones ngayon galing sa China. Biruin mo mga kapatid, dating member ng AFP, propagandista ng bansang China. Dapat yan, putulan na rin yan mga kababayan ng kanilang mga pensyon. Diba? Hindi naman sa Pilipinas yung kanilang loyalty sa China naman doon sila manghingi ng pensyon sa bansang China. Dalawa lang kilala ko dyan, si Macanas at itong si Dado. Yung mga tarantado na yan mga kababayan. Tanda-tanda na hindi nilang mamahinga. Maya-maya lang, pipirmahan na ng uod yung kanilang katawan. Pero nandyan pa rin. Nagdadaktak kahit may amnesia na. Di nahiya sa mga balat nila Biruin mo, dati kang member ng AFP, tapos ngayon, pinagkanulo mo ang iyong bansa. Pinagpalit mo sa pera ng bansang China. Wala naman tayong ibang pagbibintangan dito dahil sila lang naman lagi mga kapatid ang laging nagdadakdak ng ganyan. Itong si Dado mga kababayan at itong si Macanas.
May mga kaso na nga yung mga lintik na yan eh. Di ba? Pero hindi pa rin nagtatanda, mga kapatid. Tuloy pa rin sa kanilang propaganda, no, sa patungkol sa bansang China. Nako, dapat yan imbestigahan, dapat yung mga bank account ng mga lintik na yan, no, usisain talagang mabuti. Baka mamaya niyan, ang laki-laki na pala ng kinikita nila sa bansang China. Ang laki-laki na pala ng kinikita nila sa pagiging makapili nila. Di ba? Pabor ba kayo doon, mga kababayan? Kasi ako, yun talaga ang dapat gawin ng ating gobyerno. Dapat usisain yung mga bank account sa mga lintik na yan. Oh. Masyado silang lantaran, mga kabatid. Kung alam mo yun, kung magkapag propaganda sa China, masyadong lantaran eh. Di ba? Mini-mislead talaga nila yung taong bayan. Mali yun. No? May pinaglalaban ang Pilipinas. Meron tayong teritoryo na pinoprotektahan. Hindi tayo ginagamit ng bansang Amerika. Tayo ang gumagamit sa bansang Amerika. Oh. Tayo ang gumagamit sa bansang Amerika para ano? Para mag-level up naman itong ating sandatahang lakas. Yun po yun, mga kababayan. Mali yung naratibo nila, Dado. Huwag kayong maniwala dyan, mga kapatid. Diba? Buti sana kung wala tayong kinakaharap na banta sa China tapos nandito yung Amerika. At patuloy tayong sinusulsulan. Yun, siguro pwede pa yun. Pero hindi. May banta tayo na kinakaharap galing sa bansang China. Oh. Kaya nandito ang Amerika dahil hiningi natin ang tulong nila. Kasi hindi natin kayang mag-isa yan eh. Ang laki-laki ng bansang China. Oh. Hindi pa naman tayo nahihibang para suluhin natin ang tawag dito, ang isang digmaan laban sa China. Di ba? Yun, mga kapatid. Pero alam niyo na, syempre mga pro-China sila, lahat gagawin nila, masira lang itong ginagawang mga estratehiya ng ating gobyerno kung paano natin madepensahan itong ating teritoryo. Yun, mga kababayan. Yan po ang rason kung bakit buhay pa yung mga lintik na yan. Dahil sa kanilang katraydoran sa bansang Pilipinas, mga kapatid, kaya nakakasurvive sila sa kahit anong hamon ng kanilang mga buhay. Kaya ngayon, buhay pa, mga kababayan. At ngayon, patuloy pa rin sila sa kanilang mga propaganda. Tuloy. They send a wrong message, especially to the Filipino people and even to the former men and women of the armed forces who served under these retired senior officers. Dapat dito sa mga lintik na to, ipakulong na. Diba? Ipakulong na. Oh. Tanggalin nyo na yung pagrespeto nyo sa mga lintik na yan. Hindi naman karespeto yung mga hukluba na yan eh. Yan si Dado, yan si Makanas, hindi naman karespeto yan. Oh. Diba? Puro katraydoran sa bansa yung ginagawa nila. Pa as if pa na pro-Pilipino daw. Oh. Pero tingnan nyo, mga kabatid yung mga naratibo na kanilang pinapakalat. Oh, kabaliktaran, mga kababayan. Diba? Gusto nilang lasunin ang utak ng mga Pilipino. Oh, gusto nilang lasunin, mga kabatid, at alam mo yun, ipagdikdikan yung mga maling naratibo nila. Oh, para yung taong bayan, magalit sa gobyerno. At sabihin, "Oy Marcos, bakit mo kami dinadala sa digmaan?" Oh, yun yung gusto nila. Kaya mga ganyang naratibo yung kanilang pinapakalat. Kaya kung ako dito sa AFP, kasuhan nyo ang mga lintik na yan. O, tanggalan nyo pa ng pensyon at usisain nyo yung mga bank account ng mga putang inang yan. So, pagbura tuloy ako. Diba? Usisain nyo dahil mamaya niyan meron na palang mga milyones yan na tinatanggap galing sa China. O, wala kasi tayong ibang pagdudahan dito, mga babae, kundi yung dalawang yan. Yan lang naman lagi ang nagbibida-bida, mga kapatid, sa social media. Kung ano-anong mga dinadaldal ng mga lintik na yan. Oh, kaya dapat usisain, yung mga laman ng mga bangko niyan at talagang mahigpit, mga kapatid, na pagbusisi sa kanilang mga pera na pumapasok sa kanilang account buwan-buwan. Baka mamaya niyan, mga kababayan, straight from China pala yung mga pera na pumapasok sa kanilang account. Diba? Kawawa naman ang mga kababayan natin. Kawawa. Kasi nabibiktima ng mga lintik na yan. Dapat yan, ikulong na talaga. Kung ayaw pa talagang pumanaw ng mga lintik na yan, diba? Matigas talaga dahil masamang damo yan sila eh. May kasabihan nga, diba? Ang masamang damo, matagal mamatay. O ngayon, kung ayaw pa talaga nilang mamatay, mga kapatid, ikulong na lang muna.
Oh, doon na lang antayin yung kanilang mga oras kung kailan sila mamahinga. Kung kailan sila kunin ni Satanas. Diba? Yan, tuloy. Panawagan ng AFP sa kanilang mga dating miyembro maging responsable sa mga ganitong klase ng pahayag, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi lang dapat panawagan yan. Dapat arrest warrant na. No, dapat arrest warrant na mga kapatid ang iserve sa mga yan. O di kaya, dapat arrest warrant na mga kababayan ang ipanawagan sa mga lintik na yan. Kapor ba kayo doon? Di ba? Wala namang ambag na yan sa bansa natin eh. Hindi na rin mapapakinabangan yan ng AFP. O, dapat sa mga yan, arrest warrant na. Yan yung ipanawagan nyo sa mga lintik na yan. Tuloy. There are still a few mouthpieces in the Philippines, Filipino mouthpieces, that have been speaking out the discourse or the narrative of the Chinese Communist Party. This is very unbecoming of a Filipino. Freedom of expression must be based on truth. It must be based on fact. It must be based on the national interest. Hindi nila alam yan. Hindi nila alam yan. Wala silang mga utak eh. Oh. Tsaka, hindi na nila inaalam yung ano ba yung mga ano ba tong mga freedom of expression na to. Hindi, wala lang ganun mga kapatid. Ang sa kanila lang, no, kung ano yung inuutos ng China, yun ang ginagawa nila. 'Di ba? Alam niyo naman mga kababayan, ang mga Pilipino, mga mukhang pera. Oh. Uunahin mo pa ba yung freedom of expression na yan na i-research? Kung meron ka ng milyones na nakaabang? Oh, 'di ba? Ganun mga kapatid. No, hindi nila alam yan. Kaya dapat sa mga lintik na yan, ipakulong na yan. Oh, pusasa na at ikulong. Oh, tagal-tagal mamatay eh. Ang kunat mga kapatid, ano? Dalay. Iginit ding muli ng AFP na walang sino mang dayuhan ang nagdidikta sa ating mga hakbang at ang mga aktibidad kasama ang ibang bansa ay Yun ang tama mga kapatid. hindi kailangan diktahan ang Pilipinas. Kasi alam natin, no, at may pinaglalaban tayo. Alam natin kung ano yung tama at ano yung mali. 'Di ba? Alam natin 'yan. No need na nadiktahan tayo ng mga kung sino-sino mga bansa diyan. Dahil hindi naman tayo alipin ng kung sinong mga bansa diyan eh. 'Di ba? Mga kababayan, ginamit lang natin yung ating mga resources, no? At 'yun na nga mga kapatid. Itong relasyon ng Pilipinas at Amerika, no? Isa po 'yan sa mga resources natin. 'Di ba? Ginamit lang natin 'yan para ano? Para tulungan tayo sa pagdepensa sa ating teritoryo. 'Yun po 'yun mga kapatid. No? Hindi tayo nagpapagamit sa mga dayuhang mga bansa. Tayo pa ngayon ang gumagamit sa kanila para maprotektahan natin yung ating teritoryo. Yan yung tama dyan mga kababayan. Tuloy. didikta sa ating mga hakbang at ang mga aktibidad kasama ang ibang bansa ay pagpapakita ng kanilang pakikisa sa Pilipinas. Oh, do you think, no, kung mali ang pinaglalaban ng bansang Pilipinas, tutulungan tayo ng mga bansa na yan? Di ba? Ganon lang yun. Nakita nila, tama ang pinaglalaban ng bansang Pilipinas. Ganun na ba kabobo ang Amerika, mga kapatid, na kahit mali yung ginagawa ng Pilipinas, tutulungan nila? Oh, do you think mga babayan, ganun kahina ang utak ni Trump? Oh, di ba? Kaya nga lang mga kapatid, ano bang aasahan natin sa mga pro-China na yan? Ano bang aasahan natin sa mga makapili na yan, mga kapatid? Oh, ang mission niyan mga babayan sa ating bansa, sirain po, no, or lasunin ang taong bayan. Oh. Kaya sila sinasahuran ng China para lasunin, no, ang kaisipan ng mga Pilipino. 'Yun po ang dahilan mga kapatid kung bakit, no, sinasahuran sila ng China. Wala lang iba mga kababayan. Kaya nako, mag-ingat-ingat talaga kayo sa mga lintik na 'yan. Delikado 'yan mga kababayan, yung mga matatandang retired general na 'yan. Delikado 'yan. Oh, delikado, huwag kayong magtiwala dyan mga kapatid. Dapat talaga sa mga yan, pinapakulong na. Diba? Tuloy. We will not be dictated by any foreign power, by any country, not even the United States of America. Their support for us, the support of other European powers, of other countries for the Philippine stand on the West Philippine Sea, is based on shared values for freedom of navigation, for international law,
and for sovereignty and sovereign rights. Oo. Patrick De Jesus. Yun mga kapatid, tama yun, tama yung sinasabi ni Juan dito, ni tawag dito, kalimutan ko ng pangalan ni Sir. Tama yun mga kababayan, walang mali doon. No? Meron tayong pinaglalaban, no? Meron tayong dinidepensahan, di ba? Gusto din natin ng freedom of navigation, hindi yung kailangan pa natin sumaludo sa China bago tayo makadaan dyan, sa mga karagatan dyan sa may bandang West Philippine Sea at South China Sea. Diba? Yun ang mga gusto natin eh. Kaya sinusuportahan tayo ng mga kaalyado nating mga bansa. Diba? Dahil naniniwala sila na sa tamang paninindigan ang bansang Pilipinas. Yun po yun mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to. Humaba na naman, 30 minutes. Hanggang dito lang to mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.